Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang magandang tanawin na marami po tayo ngayong gabi. Hanggang katapusan ng May. Nawa. Ngayong gabi po ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo. Aklat ng Mateo, kabanatang 6, at ang babasahin natin ay 3 talata. At bihira po natin itong may pangaral. At kailangan natin ipangaral ito sapagkat ito'y bahagi ng salita ng Diyos at bahagi din ng Ebanghelyo. Ganito po ang sabi sa verse 16 hanggang 18. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka lang iyong mukha upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong Ama na nasa langit. At gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. Ito po ay bahagi po ng katwiran ng mga Kristiyano. Sa aral po ng ating Panginoon mula sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7, kung tawagin ito mga sermon sa bundok, at ipinapangaral dito ng Panginoon kung paano mamuhay sa katwiran ang kanyang mga anak. At isa na ito ay ang pag-aayuno. Kaya ang pamagat po ng ating paksa ngayong gabi ay gawang katwiran sa pag-aayuno. Ngunit bagong lahat tayo muna ay humingi ng tulong sa Diyos. Ama namin, isang paksa po at isang gawang katwiran ng inyong mga tao. Minsan, hindi namin nabibigyan ng halaga. Hindi namin nabibigyan ng bahagi sa aming buhay bilang inyong mga tao. Ngunit turuan nyo kami ngayong gabi kung gaano po kahalaga ang paksang ito. At nawa hindi lamang namin ito mapakinggan, kundi amin din po masimulan sa pagsasagawa bilang paggawa ng katwiran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pag-aayuno ay hindi na bago sa atin. Karamihan sa mga tao, sinasabi nila kung gusto nyong maging sexy, kailangan nyong mag-fasting. So ang fasting sa panahon natin ngayon at ginagawa ng mundo, ito ay cosmetics. Pagpapaganda. Kung gusto mong mabawasan ng taba, ay kailangan mag-fasting ka. Kailangan mo yan para gumanda ang iyong itsura sa panlabas. O di kaya, kailangan mong mag-fasting para gumaling ka sa iyong ulcer. Kailangan ka mag-fasting para sa ganon makasirculate ang iyong sistema, ang iyong dugo. Sapagkat kung hindi ka mag-fasting, hindi ka gagaling sa iyong karamdaman. Kung mapapansin natin, ang fasting ginagamit pampaganda, cosmetics, kung minsan naman bahagi rin sa pagpapagaling ng iba't ibang karamdaman. At binabatay nila ang fasting na ito sa Biblia. Pero yung bang tinuturo ng Bible, gaano ba kahalaga ang fasting para sa mga Kristiyano? Maring hindi natin gaano alam ang kahalagaan nito, pero kailangan nating malaman kung ano pong bahagi nito sa ating pamumuhay Kristiyano. Ang fasting po sa Biblia, mayroong pinag-uutos, mayroong din namang gawain lamang kusa ng mga tao, individual. Ngunit pagdating sa bagong tipan, wala po tayong makitang utos na ito ay kailangan gawin ng isang Kristiyano, kundi ito po ay ginagawa ng mga Kristiyano. Sa Old Testament, minsan lang iniutos ng Diyos na ang bayang Israel ay dapat mag-fasting bawat isang taon. At ang okasyong ito ay tinatawag na the Day of Atonement.
kung tawagin niyan is Yom Kippur. Yom Kippur sa mga Israel. Ipinag-utos ito ng Diyos sa Leviticus 16:29, Leviticus chapter 23 hanggang chapter 23 verse 26 to 31, nang sabi ng Panginoon, kailangan kayo ay mag-ayuno, saktan ninyo ang inyong mga katawan, at kayo ay manalangin, hanapin ang Diyos. Na ibig sabihin, panawagan na dapat magpakumbaba at magpasalamat dahil sa dakilang kaligtasan mula sa pagkaalipin sa Israel. At mayroon ding mga ginagawa, hindi iniutos, pero ipinag-uutos ng hari na kailangan lang hanapin ng Diyos sa pamamagitan ng prayer and fasting. Mayroon silang matinding problema, humarap sila sa matinding kaaway at kailangan nila mag-fasting para ibaba ang kanilang sarili, sapagkat isa sa dahilan kung bakit mayroon silang problema ay dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa kapangyarihan ng Diyos sa kanila. At nais nilang hanapin ng Diyos, hingin ang tulong ng Diyos sa dumarating na kaaway, kaya sila declare ng fasting, buong bayang Israel, at dininig ng Diyos ang kanilang pagpapakumbaba at panalangin, at ang Diyos ang nakipaglaban sa kanilang kaaway at natalo. Kaya may kita natin ang fasting, ito'y utos ng Diyos sa Israel upang sila'y magpakababa. Pero minsan lang ito iniutos. Pero sa mga bayang Israel, kanila pong nagagawang fasting kapag alam nilang sila ay naging makasalanan at mapagmataas at kailangan nilang tulong ng Diyos, kaya sila ay nagpa-fasting. Ngunit mayroon ding fasting sa Biblia sa 1 King 21. Mapagkunwaring fasting sapagkat nagtipon sila upang mag-ayuno dahil gusto nilang patayin si Nabot. Si Nabot may-ari ng isang ubasan na nais kunin ni Ahab. At pinatay nga nila si Nabot sa pamamagitan ng kanilang pag-aayuno. Dito po sa ating binasa, sa ating teksto, sa Bagong Tipan, wala pong utos dito. Kundi, ang sabi rito sa ating text, verse 16, at kapag kayo ay nag-aayuno. Sa English po, when you fast. Hindi po sinabing, kung kayo'y magpa-fast, gawin nyo ito. Kundi, sa tuwing kayo ay mag-aayuno. Tulad po ng sinabi sa banal na kasulatan, yung pong kanilang paglilimos, giving. Ang sabi rito sa chapter 6 verse 2, kapag ikaw ay naglilimos, ginagawa talaga ang giving, ginagawa talagang pagbibigay. Verse 3, kapag ikaw ay naglilimos. Verse 5, kapag kayo ay nananalangin. Ito'y sa prayer meeting at sa personal. Verse 6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, personal. At pagkatapos dito sa 16, kapag kayo ay nag-aayuno. Hindi po sinabing kung, kundi sa tuwing kayo. Ibig sabihin, inaasahan na ng Panginoon na ang lahat ng katwirang gawa na ito ay ginagawa ng mga Kristiyano. Sa mga tuwid, ang fasting hindi po pampaganda gaya ng ginagawa ngayon. Nawawala po sila sa tamang kahulugan ng fasting. Ang Diyos naglagay at nagbigay, nagpasagawa ng fasting dahil para sa kanyang kaluwalhatian at hindi para sa kagandahan ng mga tao. Ang pag-ayuno ay hindi para hangaan. Hindi para pampagaling ng karamdaman. At isa pa, maraming Kristiyano nagsasabi, mag-ayuno ka para magkaroon ng kanang kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Kaya na sinabi sa Matthew 7, ating basahin nga rito, itong ginagamit ng mga ibang mga mananampalataya na kailangang mag-prayer and fasting upang magkaroon ng kapangyarihan. Sapagkat, yung konteksto rito sa chapter 17, ang Panginoon at ang kanyang mga alagad ay nanalangin sa bundok at ipinakita ng Panginoon, kanyang pinuksan ng kanyang kaluwalhatian para makita ng tatlong alagad, si Pedro, Santiago, at si Juan. Kung tawagin yan ay transfiguration. At yung ibang mga kasama, mga alagad, nandun sa ibaba ng bundok. At sa pangyayaring yun, habang sila'y naroon sa ibaba, may dumating na isang problema. Mayroon isang ama ng kanyang anak ay inaalihan ng demonyo.
at hindi mapalayas nito mga alagad yung demonyo. Gayong sanay na silang magpalayas ng demonyo, sanay na silang magpagaling ng mga karamdaman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila mapagaling. Kaya nang bumaba ang Panginoon, ang sabi ng tatay, binigay ko sa iyong mga alagad ang aking anak, pero hindi nila mapagaling. Anong sagot ng Panginoon? Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Ngayon nagtanong sila, bakit hindi daw nila mapalayas ang demonyo? Verse 21. Ang sabi sa 20, ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula roon, lumipat ka mula roon rito. Lumipat ka roon mula rito. At ito'y lilipat. At sa inyo ay walang hindi maari mangyari. Ngunit, ang sabi niya, ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Now, nakita natin ang context sa Old Testament and New Testament. Pag-aayuno ay pagbababa ng sarili. Pagpapakumbaba. Pagkapit sa kapangyarihan ng Diyos kapag sila'y mayroong hinaharap na problema. Pero itong mga alagad na ito, nung mawala si Kristo, sila'y nanangan sa kanilang sarili. Kaya sabi ng Panginoon, ay liit ang inyong panampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Ano pong nangyari dito? Bakit hindi nila mapalayas? Dahil ba sa prayer and fasting? Kaya ginagamit ng mga tao, kailangan mag-fasting tayo para magkaroon ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kailangan dito ang panalangin at pagpapakumbaba. Hindi nyo kong kasama. Nananangan kayo sa inyong mga sarili. So meaning to say, fasting means self-denial and self-control. Self-denial, self-control. Ano ibig sabihin ng self-denial? Pagtanggi ng sarili. Kaya ka magfa-fasting sapagkat sobra na ang pagmamataas ng iyong sarili. Sobra nang nasusunod ang iyong bisyo, ang iyong hilig, ang iyong katakawan sa iyong buhay. Kailangan dito ang pagtanggi ng sarili sapagkat ang kayabangan at ang pagmamalabi sa sarili, ito ay hadlang sa kalaguan. Kaya ibig sabihin po ng pag-aayuno, ito po ay ang ating paglapit sa Diyos na may pagpapakumbaba, hanapin ang kanyang mukha at ating tanggihan ang ating sarili. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 17:26, 21, hindi ko matandaan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin niya ang kanyang krus. Pasanin niya ang kanyang krus. Ibig sabihin, kaya tayo mag-fasting upang tayo makapanalangin sa Diyos ng taimtim, nang sa ganon ating maitanggi ang ating sarili at magkaroon tayo ng self-control. Kung mapapansin ninyo, yung aral po ng fasting, ito po ay nasa pagitan ng giving and prayer. O nasa konteksto ng giving and prayer. Di ba natanda natin? Yung unang katuwirang gawa, ano yun? Ano yun? Nakalimutan na. Verse 1. Kung tayo ay nagbibigay, dapat hindi natin pinapakita sa mga tao. At kapag tayo ay nananalangin sa ating public prayer meeting, hindi dapat nagpapasikat. Kailangan manalangin tayo, sanayin natin yon sa ating personal prayer. At ang dapat natin gawin ay fasting para mawala ang lahat ng bagay na yan. So mayroon pong tamang paraan ng pag-aayuno. Kailangan natin ito, mga kapatid. Hindi maaring ituro ng Panginoon at ilagay sa kanyang banal na kasulatan ang pag-aayuno kung hindi ito kailangan sa ating pamumuhay Kristiyano. Ang ibig sabihin ng fasting, tayo'y matutong magtanggi ng ating sarili, magkontrol ng ating katakawan, at tayo'y maging mapagpakumbaba. Kaya nga lamang,
Nagturo ang Panginoon dito ng mga bawal sapagkat marami po ang nagfa-fasting sa time nito, mga scribes and Pharisees, na gustong-gusto nilang malaman ng mga tao na sila ay nagfa-fasting. Ang sabi sa Luke 18, 2 beses daw sila nagfa-fasting a week at kanila itong ipinagmamalaki. Gusto nilang malaman ng mga tao na sila ay mag-fasting, kaya anong ginagawa nila? Pinapapangit nila ang kanilang mukha. Sa panahon natin yun, sa cosmetics, magpa-fasting ka para pagandahin ang iyong katawan. Pero sa mga scribes and Pharisees, pinapapangit nila ang kanilang mukha para makita ng mga tao, ay, nag-fasting siya, makadiyos talaga. Iyon ang hindi kailangan ng Diyos. Kaya nagturo siya ng dalawang paraan ng fasting. Verse 16 at saka verse 17 hanggang 18. Una, ang tamang pag-aayuno dapat maging natural. Ibig sabihin natural, hindi dapat napapansin. Natural ka lang. O ano itsura mo? Yun na. Ang sabi rito sa verse 16, nang malaman, sorry. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw. Tulad ng mga mapagkunwari sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang sabi po rito sa ating binasa, maging natural kayo kapag kayo ay nag-aayuno. So, expectation ng Panginoon na bawat Kristiyano talagang ginagawa ang fasting, ginagawa ang giving, ginagawa ang praying. Kung ginagawa natin ang pagbibigay sa mga nangangailangan, kung ginagawa natin mag-pray in public and in our personal devotion, dapat nakikita at inasahan din ng Panginoon na tayo ay nagfa-fasting din. Nagfa-fasting din. Na hindi naman kailangan mag-fasting tayo ng 40 days. Kaya nang ginagawa ng ibang mga mananampalataya na kailangan pakilala nila sa buong mundo na sila'y makapangyarihan dahil nag-fasting sila ng 40 days. Hindi raw sila tinatabla ng bala. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang sabi po ng fasting, turo ng Panginoon, upang kayo'y maging mapagpakumbaba at kayo'y mayroong self-control. At hindi lang yun, kundi matanggi ninyo ang inyong sarili. Hindi yung pinagmamayabang na mayroong kapangyarihan. Mali po ang application. Kaya sa fasting po, ang maging natural ay huwag magpatawag ng pansin sa sarili. Gaya nitong mga eskriba at pariseo, ito po talaga ang nire-rebuke ng Panginoon na huwag gayahin ng mga mananampalataya na walang masamang fasting, mga kapatid. At hindi lang fasting, gawang katwiran. Hindi masama ang gumawa ng katwiran. Hindi masama ang gumawa ng pagbibigay, pagtulong. Hindi lang fasting lang ito. Kundi gawang matuwid. Kung nais yung tumulong, gawin nyo ang tumulong. Pero kung paanong ayaw ng Panginoon ang fasting ipinapakita sa tao, ganun din ang ating giving. Hindi dapat binabandera at ipinapaalam sa madla. Hindi masama ang fasting sa paggawa ng mabuti at pagtulong. Pero kung ito ay pagtatawag ng pansin, ako yan, akin yan, walang pagkakaiba sa mapagkunuring nagpa-fasting. Wala itong ambag sa spiritual na kapakanan. Ang ginagawa rito ng mga relihiyoso ay ang panlabas nilang anyo na sila'y hangaan. Pero totoong fasting na tinuturo ng Panginoon ay mayroong ambag sa ating panloob na katwiran. Hindi masama ang fasting, pero kung mali ang motibo, walang ambag ito sa ating spiritual life. May reward ba ang mapagkunwaring katwirang ito? Ang sabi dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Ano mang ginagawa nating mabuti o kagawang katwiran, fasting, prayer, and giving, kung ginagawa nating binabandera natin ito, hindi masama yan. Pero sabi, hanggang dun lang ang gantimpala mo na hangaan ka ng tao. Hanggang doon lang na nagdaya mo sila sa iyong mabubuting katwirang ginagawa. Sino lang ang maaring gumanti ng iyong kabutihan? Yung ating nagawan ng pagkukunwari. Na you can do good. Pero kapag mali na ang motive, wala itong benepisyo sa Diyos. Ang sabi diyan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Hanggang doon lang ang gantimpala, wala nang aasahan sa Diyos. Wala nang aasahan sa Diyos. Kaya dapat ang ating fasting o anumang gawa nating katwiran dapat maging natural. Natural lang. Natural lang. Ang ating after ay yung ating panloob na pagkatao at hindi yung kagandahan natin sa panlabas. At ikalawang pamamaraan ng pag-aayuno, verse 17 hanggang 18, tignan nyo sabi, ano po? Maging totoo. Maging totoo. Ang sabi sa 18. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong Ama na nasa langit alihim at gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. So, sa kabuuan po ng 17 and 18, sinasabing sa pag-aayuno, maging totoo. Yung una, maging natural. Ikalawa, maging totoo. Now, paano natin masabing nagiging totoo tayo sa ating mga gawang katwiran? Particular na ang fasting. Balikan natin yung salitang pandugtong. When you, ilang beses binanggit yan dito. Ang sabi sa verse 2, kapag kay ikaw. Sa verse 3, kapag ikaw. Sa verse 5, kapag kayo. Sa verse 16, at kapag kayo. Verse 17, ngunit kapag nag-aayuno ka. Ano po ibig sabihin doon? Sa tuwing kayo, sa tuwing ganito, sa tuwing ginagawa mo ito, sa tuwing ginagawa mo ito, ibig sabihin, practice na isang tao ang gawaing pananalangin, pagbibigay at pag-ayuno. So, ano pang bago sa kanya? Ito'y kanya ng pattern sa buhay niya. So, pagka-pattern na sa buhay, nawawala ng kanyang pagkukunwari. Nawawala na ang kanyang pride. Nawawala na ang kanyang sarili. Kaya nangyari, lumalakad siyang kasama ng Panginoon. Alala niyo si Noah? And Noah walked with God. Si Enoch. And Enoch walked with God. Si Jose. And the Lord was with Joseph. Dahil sa tuwing si Joseph ay kumikilos, sanay na yung pattern na sa buhay niya, sa ginagawa niya, kapag ganon, ginagawa niya ito para sa Diyos. Subukan nyo sa bisyo. Painumin ka, halimbawa, hindi ka mainginom. Sa unang patikim sa'yo, susuka ka. O di kaya sigalo, uubo ka. Di ba? Sa susunod yung kita ng taong nagtuturo sa'yo, ayoko. Hindi, subukan mo ulit. Subukan mo lang. Ikatlo niya, hanggang sa nasanay na. Pattern na. Kaya, habang tumatagal, hindi niya na ito kinahihiya dahil nasanay na. Mga kapatid, ito po yung pinakamagandang maging pattern, maging bisyo natin sa buhay. Ang manalangin at ang mag-ayuno. Sapagkat sa pag-ayuno natin, sa tuwing ginagawa natin, lumalago tayo'y nawawala sa pride, nawawala sa ating mga sarili, nawawala sa pagkukunwari, at tayo'y lumalakad kasama ng Diyos. Kaya ang prayer, hindi na kinatatamaran dahil
kinagigiliwan ng gawin. Kaya nga, paano ka maging totoo kung hindi pattern sa atin ang prayer and giving and fasting? Talagang malaki ang bahagi niya sa buhay. At hindi lang yun. Ang sabi rito, sa paggawa natin ng fasting o anumang mabubuting gawa, gawin natin itong may galak. Ito sabi sa verse 17. Sabi, huwag kayong ngunit kapag nag-ayuno ka, ano sabi dyan? Lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. Gawin mo itong may kagalakan ka. Huwag mong gawin itong mayroong kapangitan na mukha na nalulungkot. Sapagkat ginagawa yan ng mga mapagkunwari. Diba? Alam mo, mayroon ding tukso sa akin eh. May nangyari noon, nag-fasting din ako, no? Kasi pagka nag-fasting ang isang tao, anong mararamdaman? Anong makikita ng mga tao nagpa-fasting ka? Minsan, yung laway mo nalilito eh. Di ba? Pagka-fasting ka, o di paniinom mo ng tubig. O di kaya, mahina ang boses mo. Kasi binababa ka talaga ng fasting. Mayroong tukso. Uy, Brother Boy, nag-fasting ka? Ano sabihin mo? Sinungaling kang hindi. Eh gusto ko rin lang malaman. Ay oo, mag-fasting ako. Oo. Ha? Ang galing mo. What? Kundi, sa pag-fasting dapat laging punasan mo yan. Natural ka lang, makipag-usap ka. Kahit mahina ang boses mo, natural lang, pag tinanong ka, nag-fasting ka ba? Ako lang atong Panginoon nakalam niyan. Hindi natin pagmamalaki. Kapag pattern natin ito, mga kapatid, dapat walang bahid ng anumang kalungkutan. Ang sabi dyan, maglagay ka ng langis sa inyong ulo. Ano po ibig sabihin nun? Mag-ayos ka ng buhok. Kasi itong mga eskribang ito, pag nagpa-fast sila, lumalakad sila sa mga palengke. At gutay-gutay ang kalambok ng gano'n. Nagbubuo sila ng mga, abo. At nagsusuot sila ng, sa Bisaya pa, yung saguran ba? Yung tela na ginagawang kulambo na matitigas. Magaspang yun eh. Sako kung tawagin yun. Sako. Sa atin naman yung sako sarina. Kasi pag yung sako kasi magaspang, mas naiirita yung nagfa-fasting. Kaya sila nagsusuot ng ganung matitigas at nanunusok sa kanilang mga katawan dahil ibinababa nila yung pasensya nila. Yun ang fasting. Kahit naglalagay sila ng abo. Pero itong mga eskriba at parisayo, namamasyal yan sa palengke, nagbubuhos ng gano'n. Tapos ang book nila ang sabi ng Panginoon, huwag niyong tularan ang mga mapagkunwaring yan. Kapag kayo ay nag-ayuno, maging totoo, natural at totoo, gawin ninyong may kagalakan. Mag-ayos kayo ng mukha. Maglagay kayo ng langis sa inyong mga ulo. Ginagawa nyo ito alang-alang sa Diyos. Ginagawa nyo ito hindi para sa mga tao. Ang sabi dito sa verse 18, hindi sa mga tao nyo ginagawa yan, upang ang inyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao. Kanino dapat makita? Sino dapat nakakita sa ating fasting o sa ating mga gawang katwiran, yung ating self-sacrifice giving, yung ating mga righteous giving, merciful givings. Di ba sabi sa Bible niyo? Merciful givings ang nakalagay dyan sa verse 1, chapter 6. O di kaya righteous deeds. Di ba nakalagay dyan? Charitable deeds. Righteous or iba pang mga salita dyan tungkol sa katwiran. Kaya ang sabi dito ng Panginoon sa verse 18, upang ang inyong mga pag-ayuno ay hindi makita ng mga tao. At sino makita? Andito sa huli. At gagatimpalan kayo ng inyong Ama na nakakita ng lihim ng mga bagay. Ang Ama lang ang nakakita ng lihim. Ng pag-ayuno, galing yan ng pinag-aral natin. Ang pag-ayuno, isa lang yan sa mga righteous deeds natin. Sa mga good works na ginagawa natin. Ang lahat ng ating good works, bagamat dapat makita ng mga tao, pero hindi dapat ang layunin natin para tayo ay mataas sa ating ginagawa.
Matthew chapter 5, verse 16. Hayaan niyong makita ang inyong liwanag ng buong mga tao at makita nila ang inyong mabubuting gawa upang sila ay matutong magpuri sa inyong Diyos. Para sa Diyos talaga ang ginagawa nating mga righteous deeds tulad ng pag-ayuno. Ginagawa para sa Ama. Sabi diyan, at gagantimpalaan ka na yung Ama na nakakita ng lihim na bagay. So ano man yung mga ginagawa nating matuwid o katwiran, alisin natin yung ating motibo na kailangan makita nila, tignan na natin kung sino sila. Hindi dapat. Hayaan natin ng Diyos ang tumitingin, nagsusuri ng ating mga gawa. 1 Corinthians 10:31, do all for the glory of God. Gawin natin para sa kalooban ng Diyos. Hayag ng Diyos anumang lihim na ginagawa natin. Minsan sa mga sa iglesia, may mga miyembro na hindi napapansin. At hinayaan nilang hindi sila mapansin. Mayroon silang mga contributions na nagagawa rin sa church, pero hindi nila pinapaalam. Pero napakalakas sa tenga ng Diyos at napakalinaw sa paningin ng Diyos ang nakalihim na ginagawa ng isang taong matuwid. Walang maaring makakatabon anumang kadiliman sa mga ginagawang katwiran ng kanyang mga tao. Hindi ba baliwalain ng Ama natin sa langit ang lihim nating ginagawang katwiran? Ang sabi diyan, kundi ng inyong Ama na nasa lihim at gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. Gusto ko pong mag-iwan dito na isang aral sa atin, mga kapatid. Nais yung lumakad kasama ng Diyos. Nais nating lumakad. Tulad ni Noah, tulad ni Enoch, tulad ng mga bayani ng panampalataya, bagamat may hina rin, may mga failures din. Nais nating lumakad. Maging ugali natin. Mag-fast. Mag-fast tayo. Hindi naman kailangan 40 days ang fasting. Isang kainan lang ang dapat nating bawasan. Gagawin natin to hindi para gutumin ng ating sarili. Hindi tayo magpa-fasting para ibigay natin yung pagkain sa iba. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kailangan unahin mo muna yung sarili mo. Pero bilang sakripisyo, kung gusto mong tumulong sa iba, gawin mo. Pero hindi mo idadahilan, magpa-fasting ako kasi ibibigay ko sa Kanya. Hindi yun tama. Kundi, bakit tayo magpa-fasting? Upang higit nating makausap ang Diyos sa ating panalangin. Paano tayo manalangin? Wala tayong pagtanggi sa sarili. Wala tayong self-control. Inaagaw ang ating atensyon sa ating mga trabaho. Inaagaw ang ating tiyan sa gutom. Hindi tayo makatiis man lamang ng isang minuto, isang oras ng panalangin. Kailangan natin talaga mag-fast so we can pray. Para tayo makipag-usap sa Diyos. Bigyan natin ng panahon na tayo'y magkaroon ng pakikipag-usap sa Diyos ng taimtim. Hindi kailangan na mawala din ang pagkain mo, almusal, tanghalian, hapunan. Para sa akin, hindi kailangan yun na magkaroon ka ng, mawala ka ng ganun. Kundi, dapat paglalaan ng ating sarili sa Diyos, sa prayer, sa reading, o di kaya kahit sa paglilis trabaho, na nakatuning ka sa Panginoon, na hindi ka tumitikim ng tubig o ano pa mang pagkain. Tiisin mo yun hanggang sa makapagtapos ka na devote mo yung sarili sa Panginoon. Tinuturuan natin, hinuhubog natin ang ating inward man. Yung ating panloob na pagkatao, yun ang nahuhubog kung nakukontrol natin ang ating laman. Kailangan tayo magkaroon ng time sa bagay nito. Kung sa panlabas, may epekto talaga ang fasting. Nakapagbabawas ng timbang, nakapagbabawas ng taba, nakapagbabawas ng kung ano pang nabawas dyan, di lalo't higit ang spiritual na pagkatao natin. Nahuhubog tayo sa Diyos.
kailangan tayo mag-fasting. Hindi kailangan bumaghapon, di ka kakain. Ang ibig sabihin, fasting means magkaroon ka ng time sa Panginoon. Magkaroon ka ng talagang taos-pusong pakikipag-usap sa Kanya. Kausapin natin siya. So, fasting ay para makapag-pray tayo ng taimtim. Ikalawa, fasting ay upang matuto tayong magpakumbaba. Tumanggi sa ating sarili. Yung halos nanginginig ang laman natin, kailang gawin na natin ito, gawin na natin ito. Napakabilis natin doon. Hayaan mo munang talikuran natin ang ating sarili. Sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi makatanggi ng kanyang sarili, hindi siya makasunod sa akin. Kaya magpasan siya ng kanyang krus. Na alam natin, yung krus dyan, hindi yung problema mo, problema anak mo, hindi, kundi yung iyong bisyo, yung sarili, kung ano yung nais na yung sarili, yun ang iyong krus. Ibig sabihin, pasanin mo yung krus, patayin mong kamatayan ng iyong sarili. Patayin mo muna ang sarili mo sa mga bagay na yan. Maglaan tayo ng panahon sa Diyos. Maglaan tayo ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Maglaan tayo ng panahon sa ating mga anak na sila ay hubugin sa salita ng Panginoon. So pangatlo, ang fasting ay paghuhubog ng relasyon natin sa Diyos. At lagi tayong lumalakad kasama niya. Gusto nating lumawak ang ating relasyon sa Panginoon? Mag-fasting tayo. Sang-ayon sa banal na kasulatan, hindi sang-ayon sa tinuturo sa inyong mga tao. Kundi, ano sinasabi ng Panginoon dito? Maglaan tayo ng sandali, oras, para makapagpanalangin sa atin. Sapagkat ang sabi ng mga alagad, bakit hindi namin papalayas ang demonyong yun? Ang sabi ng Panginoon, mapapalayas lamang ang demonyong ito sa pamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Dahil sino bang magpapalayas ng demonyo? Sa palagay ko, sino magpapalayas ng demonyo? Sino nagpapagaling ng karamdaman pag pinag-pray mo? Tayo ba? Hindi. Dapat tanggihan natin ang ating sarili. Hindi sa galing natin, hindi sa husay ng ating panalangin. Kundi yung ating taimtim na relasyon sa Panginoon sa tuwing tayo ay nagpa-fasting. Di ba? Papasin natin, masyado na tayo mataas sa ating sarili. You need to fast. Kapag tumataas na tayo, yung mayabang na tayo, hindi natin kayang tanggihan na ating sarili. Hindi na tayo maging mapagpakumpa. Kailangan natin ng magayon. Pwede ba natin simulan yun, mga kapatid? Hindi mo naman papatayin sa gutom yung sarili mo, kundi magkaroon ka ng taimtim na panahon sa Diyos. Makipag-usap. Tayo manalangin. O Panginoon, alam namin, Lord, ito po ang kulang sa amin. Masyado kaming apurado sa mga bagay na aming ginagawa. Hindi namin makontrol. Wala kaming self-denial sa aming mga sarili. Wala kaming self-control and humility. Enough, Panginoon, na magkaroon kami ng time sa iyo at sa iyong salita upang kami makipag-usap sa inyo face to face and heart to heart. O Panginoon, masyadong mabilis ang takbo ng mundo at mabilis din ang aming mga galaw. Hindi namin alam ang direksyon. Kailangan naming mag-slow down at magkaroon kami ng rest sa iyong presensya upang makita namin ang aming direksyon buhat sa inyo. Tulungan niyo kaming mag-ayuno ng ilang panahon, sandali, sa pagkikipagtagpo sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.